Sa QC, bida ang kabataan. Lumahok ang may 400 kabataan mula sa 158 QC Public Schools sa Children's Summit 2023 bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Children's Month. Nabigyang diin sa summit kung bakit importante ang aktibong partisipasyon ng kabataan para tugunan ang climate change. Nagpresent din ang mga lumahok ng kani-kanilang climate action suggestions sa harap ni Mayor Joy Belmonte. Mula malnutrition hanggang child exploitation, mga isyo naman na kinakaharap ng kabataan ang tinalakay sa latest episode ng Usapang QC at kung paano ito tinutugunan ng pamahalaang lungsod. Serbisyong abot ang lahat. Nakipagrakrakan ang bigating OPM icons sa QC Cluban Distrito 1 Music Festival 2023 ang libreng pa-concert na inorganisa ni Congressman Arjo Atayde. Libo-libong Q-citizens ang nakijamming sa hits ng parokya ni Edgar, River Maya, Mayonnaise, Flo G at iba pa. Idinaos ang Walk for Change sa pangunguna ng Novo Nordisk, the Royal Danish Embassy Manila at QC Health Department bilang bahagi ng selebrasyon ng World Diabetes Day. Layon nitong itaas ang kamalayan ng Q-citizens sa sakit na diabetes at isulong ang pagkakaroon ng healthy lifestyle. Isinagawa rin sa unang pagkakataon ang QC Workers Conference ng QC Public Employment Service Office na dinaluhan ng 37 workers organizations ng lungsod. Tinalakay sa conference ang konsepto ng social and solidarity economy para makamit ang sustainable development. Dinaluhan ng iba-ibang homeowners association ng lungsod mula Districts 3, 4 at 6 ang subdivision forum ng City Planning and Development Department. Napag-usapan sa forum ang mga suhestyon at katunungan ng mga HOA kaharap ang mga kinatawan mula sa mga departamento ng QC-LGU. Ganap ng Senator Miriam Defensor Santiago Avenue ang dating Agham at BIR Roads alinsunod sa Republic Act No. 11963 bilang pagkilala sa kontribusyon sa bayan ng namayapang senadora. Kabilang sa mga dumalo sa renaming ceremony sina Vice President Sara Duterte, Senator Mark Villar, Senator Coco Pimentel, Senator Robin Padilla, Mayor Joy Belmonte, Congressman Arjo Atayde, byudo ni Senator Miriam na si Attorney Narciso Santiago Jr., kapatid ni Senator Santiago na si Dr. Linnea Evangelista at si former House Speaker Sonny Belmonte, local officials, youth and barangay leaders at iba pang supporters ni Senator Miriam. Panawagan para sa pagkakapantay-pantay ang naging mensahe ng idinaos na National Capital Region Gender and Development Summit 2023 sa pangunguna ni Mayor Joy Belmonte. Present dito ang iba-ibang local at national officials na ibinida rin ang kani-kanilang GAD programs at best practices. Bumida ang kakayahan ng kababaihan sa Academy for Women Entrepreneurs Philippines Summit 2023. Ipinamalas sa summit ang mga natutunan ng mga kababaihang entrepreneurs sa kanilang online at in-person mentoring sa AWE. Pinailawan na ang higanteng Christmas tree sa Araneta City, Cubao. Pasabog din sa lighting ceremony ang performance ni na Vice Ganda, Taylor Shish, Jeremy G at Laika Estrella. Hindi rin nagpahuli sa pagpapailaw ng kanilang Christmas tree ang Trinoma at Fisher Mall. Inilunsad ng QC Government at East Avenue Medical Center ang Community Telestroke Network na magpapabilis sa referral system ng health center sa EAMC para agad na mabigyan ng serbisyong medikal ang mga pasyente ng stroke. Pirmado na ang kasunduan sa pagitan ng QC-LGU at Billion Bricks Philippines Incorporated para sa itatayong solar-powered net zero na istruktura sa Barangay Bagong Silangan na pwedeng gamitin bilang multipurpose center, daycare center o health facility. Kinilala ang Quezon City bilang NCR Resilience Champion kasunod ng epektibong pag-mainstream ng disaster risk reduction and management and climate change adaptation and mitigation sa Comprehensive Development Plan ng lungsod. Natanggap din ng QC ang Special Award for Digital Innovation ng International Data Corporation Future Enterprise Awards 2023 para sa City Engineering Project Monitoring System na nagpapabilis sa monitoring ng infrastructure projects ng Quezon City Government.
Bukod tanging QC lang ang ahensya ng gobyerno na kinilala ngayong taon ng IDC. Basta Police QC, laging handa. Ipinakita ng Quezon City Police District ang kakayahan ng ating kapulisan na sumaklolo sakaling magkaroon ng lindol o anumang sakuna sa paglahok nila sa 4th Quarter Nationwide Simultaneous Earthquake Drill 2023. Nanumpa na ang mga bagong halal na kapitan, kagawad at sangguniang kabataan officials mula sa 142 barangay sa QC. Hamon ni Mayor Joy, patuloy na isulong ang good governance at isakatuparan ng kanilang sinumpaang tungkulin sa Q citizens. Bago ito, ibinahagi muna ng newly elected SK officials kay Mayor Joy ang kanilang mga advokasya at programa sa inorganisang meet and greet ng Department of the Interior and Local Government. Plinansya na rin sa meeting ang gagawing transition ng mga papaalis at kanilang kapalit na SK officials. Hiwalay ding pinulong ni Mayor Joy ang outgoing at newly elected barangay officials para sa maayos na transition. Sa idinaos na online meeting ng Barangay and Community Relations Department, binigyang diin ng alkalde ang kahalagahan ng pakikipagtulungan ng 142 barangays para epektibong mahatiran ng serbisyo ang Q citizens. Naipamahagi na ang financial assistance sa 621 maliliit na negosyante ng QC na kabilang sa unang batch ng pangkabuhayang QC Phase 3. Hinikayat din ng mga benepisyaryo na irehistro ang kanilang mga negosyo para mapasama sa mga programa at serbisyo ng lungsod. Lumikas sa evacuation center ang Q citizens na nasunugan sa Barangay E. Rodriguez. Agad naman nagpaabot ng serbisyong medikal ang pamahalang lungsod sa mga evacuee at patuloy din ang pagbibigay sa iba nilang pangangailangan. Pinaplano na ang pagtitrain ng kababaihan ng lungsod sa ilalim ng Elevate Artificial Intelligence Data Annotation o Elevate AIDA program ng Connected Women at Aboitiz Foundation. Layon nitong sanayin ng mga kababaihan sa paggamit ng AI-based technology para maging skilled tech workers. Tiniyak ng bagong District Fire Marshal ng Bureau of Fire Protection Quezon City na si Fire Senior Superintendent Florlan Guerrero na paiigtingin pa ng BFPQC ang pag-iinspeksyon sa mga negosyo sa lungsod at pagpapaalala sa mga komunidad para maiwasan ng sunog.